Ayan, magandang gabi po. Ayan, September 2, 2024. O, ayan, September. Late na tayo ngayon. Pasensya na po. Isang maulan na hapon ngayong September 2, 2024. Walang tigil ang ulan po. Ayan. Kaya, hindi ko rin ano kasi ngayong ingay ng ulan po. So, yan ang ano natin ngayon. Yan po ang ano ngayon, actually, ano ba tawag dito? Nag-cancel, nagpa-uwi po na maaga sa school, kaya ano ko kanina yung mga bata. Dahil nga sa magbabaha na naman po, yan, mag-iingat tayo and happy rapture po. Okay po, so, ayan po, September 2, 2024, purin po Panginoon dahil tayo po yung naka-live ngayon. Ayan, Tagalog muna tayo. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa mga oras nito. Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin sapagkat sa kabila ng mabagyong araw, Panginoon, ay pinagtagupay mo na makapag-live pa rin kami, O Diyos, makapag-share kami na yung mga salita. Salamat po sa araw na ito na muli ay makapag-aaral na naman kami, O Diyos, ng mga katotohanan mula sa iyo. Upang aming maging kalakasan ay yung mga salita, ito po ay katotohanan, ito po ay kaligtasan. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Patuloy mo kaming paghintapatin, Panginoon, sa bawat araw. Tunay na hindi kami, O Diyos, karapat-dapat sapagkat bawat araw ay nakakagawa kami ng mga bagay na hindi kaya sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, O Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, sa lahat ng sa kalakasan binibigay mo sa araw-araw, maging, O Diyos, sa iyong abang lingkod. Hallelujah. Napatuloy mong pinapalakas, Panginoon, sa kabila ng aking kalagayan. Hallelujah. Salamat po sa aming mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa aming FB Live upang makarinig na yung mga salita. Panginoon, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila sa iba't ibang dako ng mundo sapagkat hindi lamang ulan, bagyo, lindol, iba't ibang uri ng sakit ang nararanasan ng bawat tao ngayon, Panginoon. Ikaw po ang sumama sa amin, O Diyos. Ingatan mo kami sa lahat ng oras, sa mandako ng mundo, naroon ang aming mga kaibigan, ang bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, samahan nawa kami na yung Santong Espiritu sa pagbubulay namin muli na yung mga salita. Nawa, O Diyos, ang yung mga salita ay dumating na may makalangit na kapangyarihan sa bawat manonood, O Diyos. Hallelujah. Ikaw po patuloy na magpagaling ng mga may sakit. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpalakas sa mga nanghihina, sa mga wala na sa pananampalataya. Ikaw po ang patuloy na humipo sa kanila upang sila ay manumbalik sa iyo, dakilang Diyos. Palalakasin mo sila, Panginoon. Ikaw ang lagi namin kasama sapagkat ikaw ang Diyos na nangako. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay hindi mapapako. Hallelujah. Salamat po, pinupuri ka namin. In Jesus' name, Amen. Bati po tayo ng happy birthday. Hindi na ako ng ventilador kasi nga ay happy birthday po kay Sister Sila Membrot. Happy birthday to Sister Luz Grace Peralta. Happy birthday to Sister Rose Mapoy Sabar. Happy birthday to Brother Joseph Bong Kamorongan. Happy birthday to Sister Mary Grace Antonio Ente. Yan. Happy birthday po to all the birthday celebrants today. September 2, 2024. Bare months na po. May God bless you, bless your family, and may God keep you safe and healthy. May God protect you every day of your lives, and may God showers you the abundance of His blessings. Yan po. So, happy birthday po sa inyong lahat, sa mga nagdiriwang ng birthday ngayong araw na to. Ayan, ingatan po kayo lagi ng Panginoon dahil hindi na safe po. Hindi na safe sa labas. No po. So, ayan, glory to God. Happy birthday po sa inyong lahat. And
gusto ko lang sabihin na, ayan po, kasi Tagalog muna tayo ngayon na po. Mahulang kasi baka hindi nyo rin ako hindi na English ano natin. So, yung meron kasi akong uminit. Teka lang. Hindi ko binuksan kasi. Meron po akong nagawa ako ng FB page ko. Ang niya yung RF3 World. RF3 World po yun. Permaxata, nakalagay pa doon. At saka yung aking YouTube channel po. Ang talaga, layunin po talaga nun ay makatulong. Yan, sa mga may sakit. May sakit, wala mo na sa walang pera dahil yun po talaga, sa mga may sakit po talaga. Kaya ko ginawa yun. Yan po, para makapagbigay ako sa inyo ng idea, baka makatulong ako sa dami na napanood ko sa YouTube na kahit hindi ko sakit, pinanood ko na. Ayan, so baka, lalo na sa mga stroke po, yan, baka po makatulong po tayo. Kung ano syempre yung karanasan ko, share ko po sa inyo. Dahil nga po ay isang rin, marami po kasi dumaranas ng stroke ngayon. Yan, nagpapasalamat po ako bago ko makalimutan sa Dubai local. Ayan, anniversary nila kahapon. Marami nagdiriwang. Yan po, kahit sa church may Thanksgiving worship kami kahapon. Purihin po ang Panginoon. Kasi sinama natin sa corporate prayer po yung isang aking kaibigan na na-stroke. Yan, at yung actually pareho kami malala. Ang lang, ako kasi second day ako na-operahan sa ulo. Siya yata first day po. Pero siya ay nag-NGT. Nakalimutan ko na meaning na NGT. Pero yun po yung sa, yung hindi ka kagad makapagsalita. At para may bara yata sa lalamunan, hindi ko Pero yung sa kanya kasi nagbara nag-close yung ugat. Yan. So, gusto ko pong makatulong kung ano yung karanasan ko sa mga na-stroke dyan. Kung may mga tanong kayo. Kasi yung Firmax po talaga ay hindi ko nga binibitawan. Dahil yun po ay napakalaking tulong at sabi ko nga, galing po yun sa Panginoon talaga. Yan. At nasabi ko rin doon sa na-stroke ngayon, pang niya na 12 days sa ICU. Tama ba? 16 days. Yan. Ako kasi sa biyaya ng Panginoon, sa kahabagan po ng Diyos, dahil nga tayo po ay naglilingkod, hindi ko alam, 3 days yata ako sa ICU. Na kasi 11 days lumabas na ako eh. Pero yung nga po, ako ay second day bago nagpa-opera ng ulo kasi nga ay natakot ako. Ayan. So talagang iba ang buhay na naglilingkod po. Hindi sa nagmamalakay, glory to God po. Pero yung favor po ng Panginoon. Yan. Yun yung na malalang malala ka na, or sabi ko nga ilang beses na akong muntik mamatay, pero dahil nga, although nung hindi pa ako naglilingkod dati, wala pa ako sa Port Watch, iniingatan na rin tayo ng Panginoon, biyaya po ng Diyos. At siguro nga dahil kasi nga po, 'di ba? Kilala niya yung mga anak niya, kilala niya yung mga tao na talagang hahanapin siya, yung mga tupo po ng Panginoon. Kaya siguro, dahil lagi ko nga rin hinahanap ang Panginoon, kaya ay siguro ganun po yun na po. Lahat naman tayo tumatawag. Pero, ang lang, napakalaking bagay po na yung meron kang, yung nga sabi ko pag ikaw may nangyari sa'yo, pwede kang magsabi sa Panginoon na, mga tuwiran, Lord, nagtapat ako sa tithes, Lord, naglingkod ako, Lord, diba, ginagawa ko pinakamabuti ko, yan. So, ibang, po, napakalaking bagay. Yan. Na tayo po ay naglilingkod para pag panahong kailangan nating mga tumawag sa Panginoon, nasa trial tayo po, ay meron tayong masasabing ginawa natin sa Diyos po. Yan, purihin po ang Panginoon. At yun nga, pag meron po kayo katanungan, pwede nyo po ako message. Yan, kasi sa biyaya ng Panginoon, yun nga na ko po sa dako ng Dubai, yung aking kaibigan, at yun nga, gusto natin makatulong po talaga.
Yeah, yun, ipinost ko na Akay ni Sol, yan po, ay isang project ko na rin. Sana po ay tulungan tayo ng Panginoon. Kasi talagang, kung sabihin ko malala ako, mas marami pa malala. Yan po, na, di ba kunyari ako, isa, kaliwa, yung iba, dalawa, yung iba, pati paa, ganyan-ganyan ng lumakad, para ng daig pa zombie. So, ayan po, tumulong po tayo. So, ako po, kaya ako ginawa yan, yung channel ko, yung FB page, para talaga makatulong. So, kung may mga katanungan kayo, Peermax po, number 1, yung nga po, ayan, message nyo lang po ako. Sinabi ko rin sa kaibigan ko kasi nakatulong sa akin. Kaya gusto ko po i-share. Yan po. May kitaan talaga doon, MLM. Pero kung ayaw mo naman mag-network marketing, wala pong problema. Gamit ka na lang ng gamot. Diba? Nung cream. Yan po. So, ngayon po ay, at saka yun po ay kahit sa sakit, yung Peermax po. Kahit yung high blood, stroke, cancer, tumor, sa mga pekas-pekas po, hormonal imbalance, yan po yung pinaka-anon talaga, para mabalansi po yung hormone natin. Kaya kasi tayo nagkakasakit. So, ang title po ngayon ng aking live or topic po ay yung The Power of the Word of God po. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Glory to God. So, maraming verses po talaga. Pero, kumuha lang ako ng iba, kasi kung Word of God lang yung power niya, sobrang dami po talaga. Yan na masasabi natin na nasa Bible. Sa Bible lang po tayo kukuha. Po? So, yung nga, sa mga panahon po ngayon na parang godlessness nga, wala lang Diyos yung mga tao or nakalimutan na ang Diyos, ito po yung panahon na na mas mahalaga na makaparinig tayo ng salita ng Diyos, magbasa tayo ng salita ng Diyos, magbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos, dahil marami na nga po kasi napapalayo po sa salita ng Diyos, di ba? Yan ang katotohanan, dahil tayo po ay, dumidepende po sa kung ano meron tayo, sa lakas natin, sa kayamanan, sa mga tao. Pero mas importante, mag-depend po tayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Yan po sa magagawa po ng Panginoon. Dahil tayo po talaga, lahat po tayo mahina. Sa lahat po ng tao, syempre iba-iba tayo ugali, ganyan. Pero ang isang magkakaiba lang talaga sa buong mundo, sa lahat ng tao po, ang ating pong mga puso. Yan. Isa yung, kumbaga, lahat tayo may pag-ibig sa Diyos, di ba? May kahit konti. Pero, tayong lahat, ang pinaka number 1, ang difference nating lahat, ang ating pong mga puso. Yan po. Kung paano natin hanapin ang Diyos, o baka hindi na natin hinahanap, di ba po? Yan. At lahat po naman, pare-pareho po tayo makasalanan. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. And, eto nga, di ba, maraming verses po sa Psalm 119, 105. Sabi po dyan na, the Word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. And, sabi sa, po, yan. At ang salita ng Diyos po, ay, hindi ko na kinuha yung Tagalog ha, pasensya na. Siyempre, lamp unto our feet, diba, liwanag po sa ating mga bahay, ba yung basta alam na natin yan, diba? At ang salita ng Diyos po ay, this is a sure foundation that we can build our lives upon. Ang salita ng Diyos, ito talaga yung ito po yung magiging, natin sandigan. Yan, kagaya ko, nagre-rely lang din ako talaga yung pag nangihina ka ng salita ng Diyos. Yan po ang magpapalakas sa atin. 'Di ba? Sabi sa 2 Timothy 3:16-17, New Living Translation, all scripture is inspired by God
and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So, yan talaga salita ng Diyos ang magpapaunawa sa iyo. Kung ikaw ay namamali na, 'di ba? Kung ikaw ay nasa tamang daan po at magtuturo sa atin, siyempre sa tamang daan po at maghahanda sa atin. Para po tayo ay sa mga tao, 'di ba po, sa buong mundo, para po tayo ay makagawa ng mabuti po. Purihin po ang Panginoon. Teka lang, nahilo ko. Yan po. So, napaka-importante ng salita ng Diyos. Kaya, maganda na araw-gabi nga, di ba, bula-bula. Ang daming verses po, kaya hindi ko kinuha lahat. Yan po, abutin ako na umaga bago tayo matapos. Pero, ang salita ng Diyos daw ay magtatama sa atin pag tayo po ay mali. Totoo naman po talaga yun eh. At napaka-importante nga po na kailangan tagabi mo muna. Di ba, accept salvation muna. Saka kasi papasok pag ikaw ang nabautismuhan, saka kasi, alam mo kahit 1 month lang, tatanggapin mo yung Holy Spirit po. Yan na mararamdaman mo na ang presensya ng Santong Espiritu po dahil ako nga kasi yung first 2 months ko, gano'n naman normally, may init ka pa kasi, ay, ganun pala talaga, ganyan yan. Kaya parang, syempre yung gawa ka ng gawa, diba? At biyaya ng Panginoon, yung nga po yung Holy Spirit na lumalago po sa atin pag tayo po ay nakikinig lagi ng salita ng Diyos. Tsaka pag meron tayong parang kala natin tama, may isip natin mali pala. Kasi gawa, syempre nabasa natin, narinig natin sa mga lingkod, di ba po? So yun ang magtatama pag tayo po ay kala natin lagi po tayong tama. Yan. Kaya nga, di ba, do not trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding po. Glory to God. At pagka nga po tayo ay, yung nga, minsan ay, ano ba yung neglect, di ba? Nakakalimutan na natin yung salita ng Diyos, di ba po? Na meron siyang kapangyarihan na magbago po na ating buhay. Yan. At syempre, meron din siya kapangyarihan para hatulan po tayo mula sa kasalanan natin. Kaya sinasabi ko po na lagi huwag ka magagalit yung naano natin. Dahil yung Holy Spirit, siya nga kasi nagsasaway eh. Yan po. At syempre, paano ka ba magkaroon ng Holy Spirit? Galing sa salita ng Diyos na po. So, huwag nating hayaan na yung neglect, mapabayaan po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay may kapangyarihan. Yung nga, the Word of God, diba? The power of the Word of God. So, sabi po sa ayan. Ang salita ng Diyos, nagtuturo syempre ng katotohanan at nag-ano po sa atin, nag-aakay para sa maging matuwid po tayo. Sabi sa Psalms 119, 9-11, NLT po, New Living Translation. How can a young person stay pure? By obeying your word. I have tried hard to find you. Don't let me wander from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Glory to God. So, kailangan talaga ay, hindi lang pwede, puro pakinig. Kailangan igagawin mo yung may gawa po, iba-practice natin po sa sarili natin. Kasi hindi tayo magiging gaya ni Kristo kung pakinig ka lang ng pakinig, tapos ay wala lang, di ba? Ganun. Kailangan i-apply po natin. Nahihirapan pa nang magsalita ngayon. Sabi po dito sa sa Hebrews 4:12, New International Version. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, yung nga, di ba? Pag tayo po ay inaanto tayo sa pagiging matuwid po. Yung ating mga ugali
na ay syempre kala natin tama, 'di ba? Yan. Ang salita ng Diyos po ang magdadala sa atin para po tayo maging matuwid. Yan. Syempre malaman mong katotohanan na mali ka. na mali ka, 'di ba? At ayun nga, it leads us in righteousness po. At syempre para po tayo mamuhay na mapayapa, 'di ba? Maraming verses kasi pero hindi ko kinuwala talaga, ang dami po. It judges the thoughts and attitudes of the heart. And dagdag ko lang po sa yung ano kasi kasama kasi yung Holy Spirit po, parang ano na lakip-lakip na po. Yung Holy Spirit, yung Santong Espiritu, pag po dumating po sa atin, magkakaroon talaga tayo ng sense of judgment po. Na tayo ay makakapag parang hatol, ganyan. Pero syempre bago ka yung pag-iisipan mo talaga, hindi basta-basta. Ako nga 'di ba sabi ko, pag meron pong gagawin ako or kasi syempre marami nag-ano sa atin, maraming nag-advise sa mga bagay-bagay, yan, or kahit na noon po, nung ako'y nagkamali. Pero ang ginagawa ko kasi, lately, lalo na ngayon, ay, ano po, hindi ko lahat ina-accept. Much more na pinapag-pray ko po, na marami talagang payo po ang tao, hindi mawawala ang init. Marami payo ang tao, pero ikaw ang may kakayanan, tsaka yung free will mo nga, ikaw pa rin talaga pipili kung anong gagawin mo. Kaya pag nagkamali ka, ikaw pa rin. Wala kang sisisihin, di ba? Ganon din sa kung ikaw magpapayo ka sa iba. Pwede yung payo mo, kasi naalala ko lang po, konting testimony, yung aking HR sa Dubai pa, talagang napakabait. Yan. Wala naman po ako masabi, kaya nga nabigay nila yung gratuity ko eh. At syempre, local po. Yan, local na UAE. So, yung payo ng ano na liaison officer po, na Arabic din, local, ay yun yung kasi ipakulong ako eh. At dahil nga syempre tinulungan nila ako, nabigay yung half ng gratuity ko, na pumayag ako kasi nga yun ang payo na yun ang makakatulong para mawala yung yung penalty ba, yung kasi nga sila para maayos yung visa, kasi kailangan po sa Dubai nga is kailangan para malagyan ng tao, ibig sabihin yung posisyon ko, para makapaglagay ng isang posisyon kailangan makasemula ko. So ang payo ng liaison officer po ay sabi mo magpakulong siya. So, syempre ako naman, dahil nakiusap yung HR manager sa akin, dahil tinulungan nga nila ako para mabigay yung kalahati, po. Syempre sumunod ako. Pero, anong nangyari nga, dahil kinuha nila lahat yung ID ko, yung kumbaga nakalabas na, hindi ako makapag-apply ng trabaho. Kasi yung problema ko nga, di ba, yung bahay. Na na lang yung ibang problema, yung sa car, ganyan. Pero ang talaga, yung bahay na kinuha ko, na hindi ko alam, nag-case po yung may-ari ng bahay ng real estate. So, pagkakita sa akin ng HR manager na ako ay paralyzed na, siya, na nalungkot. Sabi niya na, hindi ko sukat akalain na yan ang mangyayari sa'yo dahil sinunod ko siya, yung liaison officer po. Pero, sa akin naman, wala rin siya kasalanan kasi, tama naman talaga yung liaison officer na po. Ako lang siguro, sobra ko stress po, yung na-stress, ganyan, or kinulang sa karunungan para, yung, kumbaga hindi kasi pag mag-a-apply ka, di ka maka-apply, wala kang ID. Tapos meron ka pa yung case nga, ganyan. So, nung naano niya rin yun, na sobra siyang nagsisi, na parang sinisi niya yung sarili niya, gawa ng sumunod siya sa liaison officer. Para sa akin, wala siyang kasalanan yan po. Na, syempre, malay niya ba kung ano mangyayari, di ba? At saka, mas nakakaalam yun eh.
yung liaison officer po. So, kumbaga parang ano lang yun sa inyo, parang sample lang na pag may mga payo tayo na kunyari ako magpapayo sa iba, 'di ba? So pwedeng sundin niya, pwedeng hindi. 'Yan. At ako naman papayuhan, pwedeng hindi ko sundin, pwedeng sundin ko. 'Yan po. Pero yun nga sa mga pag magbibigay tayo ng advice, ganyan, dahil sa akin marami nagpapayo rin po. At ang ginagawa ko, kung ano talaga yung pinapapray ko kasi, kung ano yung ano talaga sa akin, like kasi biyaya, 'di ba? May Holy Spirit tayo. Kung ano talaga yung ano ng Santong Espiritu po, na hindi ako agad-agad umaaksyon. Kailangan talaga bulay-balay mo. Kasi pagka yung pumalpak ka, ano rin syempre malulungkot ka, pumalpak ka 'di ba? Kaya pag tawag dito, yung mismo sa sarili ko rin magbibigay ng advice, inaano ko rin, pinapag-pray ko syempre sila na binigyan ko ng advice, although hindi ko alam kung sinusunod nila. Dahil nga po tayo may free will, kaya nagagawa natin ang gusto po natin. Di ba po? Yan. At saka yung nga sa mga pagdedesisyon, yan na, syempre pag ikaw nagdesisyon, pumalpak, hindi mo pwedeng sisihin na ibang tao. Sisihin mo, sarili mo, kasi ikaw yung namili ng desisyon mo di ba? So, glory to God po, baka humaba ako masyado dyan. Yan. And the Word of God, of course, it is there to comfort us and remind us that God is with us. Yan po. So, sabi dito sa na yata ako. In Proverbs 30 and verse 5, English Standard Version po, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. And sabi po asa na ba? Nawala na yung isang verse. Eto, Psalm 119, 160, all your words are true, all your righteous laws are eternal. Sabi din po sa Jeremiah 23-29, easy to read version. Yes, the Lord says, you must treat my message carefully, like a fire or like a hammer that can smash a rock. Hindi ko kinuha yung Tagalog nito, nagkamali ako, pero yan nga po, sabi lang naman dyan, yes, the Lord says, you must treat my message carefully, like a fire or like a hammer that can smash a rock. Kaya nga, yung salita ng Diyos talaga, pag di mo binulay-bulay, pag wala kang, yung Holy Spirit po talaga, mamamalike. Yung, kunyari, sa mga pinapakinggan natin, di ba, na maraming mga ngaral talaga, maraming, sabi nga ng mala Bishop Aldrin Palangka, maraming mag-share ng Bible, pero iba yung nag-share ng salita ng Diyos po, yung Word of God nga. Kasi yung Bible, parang it meant to be shared talaga. And yung Word of God, syempre, i-share mo rin talaga, pero yung salita ng Diyos, kung sana nagigets niyo po yung sinasabi ko, no, yung Bible po ay talagang lahat, di ba, pagbabasahin ng mga ngaral, share lang sila, share. Pero yung Word of God, which is the truth, yan, of the Lord, makukuha mo lang yan sa mga tao na tinawag po ng Panginoon. Yan, kaya nga hindi lahat na nagdadala ng salita ng Diyos ay galing po sa Panginoon. Na po, purihin po ang Panginoon. Di ba sabi dyan, all your words are true. All your righteous laws are eternal. So, ibig sabihin forever po. Na, sabi nga natin, ang salita ng Diyos, yung nga meron, di ba, yung hindi lilipas, ang langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang yung mga salita ay hindi mawawala. Di ba po? Meron ako niyan Sana. Siguro dito. Ayan, sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Yan po kaya sinasabi natin na
ano man na nakasulat sa salita ng Diyos, sa Bible po, ay talagang kailangan mangyayari po, hindi natin pwedeng baliwalain. Yan. And eto na lang, dagdag ko na lang ng mga verses na to para tapos na tayo. Of course, God's word is eternal truth. Yan, God's word is eternal and true. It never changes and it is always relevant. It is a firm foundation that we can rely on no matter what else is happening in our lives. So, kung tayo po ay talaga dumaranas ng hindi naman kayo lang, pati po ako, araw-araw talaga nakikibaka po ako, yan. At hindi ko man nagsishare tayo ng word of God, wala po ako problema, marami. Health ko na lang eh. Kagabi, kumikirot na naman ang ulo ko. Yan. At, ayan, kung napapansin nyo, medyo ano naman yung bibig natin. Mahirap ma-stroke. Yun lang po yung ano ko talaga. Ang hirap ma-stroke. Kaya nalulungkot ako sa kaibigan ko na, but actually, pinayuhan ko siya na mag-Beer Max. Bago pa siya na-stroke, inano ko talaga. Inano ko ng Beer Max, baka pwede kami mag-business po sa Dubai. Yan. Not knowing na paggagamitin ko siya ng Beer Max ngayon dahil sa nangyari po sa kanya. So, sabi sa John 17:17, sanctify them in the truth, your word is truth. Ang salita ng Diyos po ay katotohanan. No po? So, wag na tayo maki-apila po dyan. Diba? Sa mga nangyayari ngayon, dahil yung mga masasama, at nagpapanggap pa mabuti. Nagpapanggap pa talagang mabuti. Nangangatuwiran, kahit wala nang katuwiran talaga. Ay, hindi po yung palalampasin ng Panginoon. Talagang, yan po ay talaga ay, ano ba to? Parurusahan. Kaya nga sa mga gumagawa ng katiwalian talaga, eto kahapon nag-church tayo, biyaya po ng Panginoon, tayo po ay nakapag-church nga, Thanksgiving worship po. Pag dumadaan ako sa bako-bako, kasi syempre, natatagdag, naiinis ako sa mga politiko, kung sila man, syempre, kanino ba binibigay ang pera, di ba? Kasi bako-bako yung tapos bahang-baha, hirap-hirap lumabas dito, as in, ang taas ng tubig, hirap na hirap ang mga sasakyan, dahil sa kagagawa ng iba na makasarili. Kaya nga, may mga dynasty pa nalalaman, di ba? Yan, maraming nahihirapan. Maraming, kumbaga yung budget na, kagaya nga, di ba? Sa laki na nagagastos, kumbaga yung dapat, hindi nagastusan, pero nagagastusan, pati yung pera ng bayan, or dapat doon sa importante na pupunta, doon sa mga walang kakwenta-kwentang tao na pupunta. Yan po. Na dapat sana maraming nahihirapan, di ba? Nakakamisa, nakakainis. Proverbs 23:12 po, commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Yan, kung, di ba, yung na tawag dito, yung salita ng Diyos po, kung wala kang wisdom, karunungan, salita ng Diyos, magbibigay po sa atin ng karunungan ng talino po. Alam nyo yung ito biyaya ng Panginoon, yung aking anak, kasi nga diba siya po ay may spectrum disorder. So, ang bulong sa akin ng Holy Spirit, bagamat sinunod ko yung aking anak na si Andrea na, kasi ayaw niya ng chap-chap yung kanyang baon, sabi ko para hindi magastos, hindi siya maloko. So, binibigay ko na ng buo. Pero ngayon, binibigay ko na, pero kalahati lang nabigay ko ng barya. Taga-100. Yan po. Kasi nga, ang isip ko, siya ay naloloko sa, unyari, magbayad lang 500. Pinakamahina kasi sa math. Yan ang kaya lagi ko ate, mag-calculator ka. Pag may binigay ka, i-calculator mo, kahit huwag kang mahiya, kahit mag-calculate ka pa. Yan, kasi, maraming tarantado Diba? Hindi man nila alam na may sakit siya. Pero, ang tarantado, wala na yung diba, manloloko, wala na yung pipiliin. Basta siya ay nasa
kapangyarihan ni Satanas. Yan po, pag tayo po ay nadaya ng kaaway, wala nang ano diyan, parang pili-pili, 'di ba yung nga, kung walang magpapaloko, walang manloloko. Yan. Kaya kailangan natin po ng karunungan. 'Di ba po? Hindi pwedeng ako dati banat ng banat, sige. O 'di ba nangyari sa iyo? Pero biyaya ng Diyos. Dahil nga po tayo lagi po natin hinahanap po ang Panginoon. Ay ngayon po ay bagamat tayo ay stroke nga. Pero ako kasi, yung nga walang masamang tinabay po sa akin na hindi siya magiging hindrance para ito ipagsubok ng Panginoon. Lalo sa mga may sakit po, ayan, dumaranas kayo ng kunyari inborn na, may sakit kayo, 'di ba? Pero ang Diyos kasi po ay tayo po'y sinusubok. Parang ang ano yung gold, 'di ba? Na iano ka sa apoy kung tunay kang gold kasi baka peki ka eh. 'Di ba? Parang si Job, maraming dinaanan. Kaya parang ako, hindi pa ako tapos. Yan po yung test and temptation, sabi ko nga, dire-diretso po yan. Yan. Na hanggang sa mag-rapture na, yan, ang magtapat hanggang wakas ay siya maliligtas. So, syempre pag nag-rapture naman, hindi na tayo ganito kasi babaguhin ka na eh. 'Di ba? Immortal body ka na. Kaya, yun yung yun na lang yung yung blessed hope nga. 'Di ba po? Ang pag-asa talaga na kasi excuse. Kumain ako ng shawarma, yun po. Kumain ng anak ko. Pagka may mag-ano sa atin na sister, bakit ka ba namimilit na tayo po ay siyempre tumanggap ng salvation, mag-repent, magsisi po, yan, at magpa-bautismo. Yan po, bakit ka ba namimilit? Kasi po utos ng Diyos. Sabi sa Judas 1:23, diba, agaway mo sila sa apoy, kabagan mo rin mga damit, yan na may ng kasalanan. Yan po, kaya po tayo ay talaga po namimilit. Diba, para pag kayo naiwanan, di ba pinili kayo ni Veronica? Di ba po? Yan, kasi nga, happy rapture na po. Okay? So, hindi natin alam kailan po darating ang Panginoon. At, ako pagbubulay-bulay ko lang talaga, sabi ko rapture na talaga. Ayan, wala nang dahil, eto pa, nainis pa ako, diba? Yung barko ng Pilipinas, talagang binangga-baga. Nainis ako. Yan, ang salbahe talaga. Pero, yan po, tayo ay sa mga, manatiling magpakumbaba. Yan. Kahit na ikaw ay inaapak-apakan, hindi ka pinapansin, inaakay mo sila, bayaan mo lang. Basta ang mahalaga yung nag-akay ka galing sa puso. Yan. Dahil, pag sila maiwan, o kaya ay may nangyaring hindi maganda, 'di ba? At least nagawa natin yung part natin na ayan nga, na dalhin sila sa katotohanan, dalhin sila sa kaligtasan po. Kaya pag kayo'y napapansin nyo ganyan, ba't ka ba namimilit? Kasi utos po ng Diyos. Kaya ako namimilit na po. Yan, para pag ay yun nga, dumating ang Panginoon, mga tuwiran ko, wala ka naman narinig eh. O, diba? Wala tayong makakatuwiran po sa Panginoon. Yun nga yung kay, sa mayaman at kay Lazaro. Yan po, na, diba? Gustong pabalikin kasi may 5 kapatid. Yung 5 kapatid, pag hindi naman nakinig, wala rin. Parang sa atin, pag tayo ay salita ng salita, akay na akay, invite na invite, hindi ka naman makinig, wala rin. Yan po. Kaya may free will para mamili ka kung sabi dyan, di ba? Na dito na lang tayo. All your words are true. All your righteous laws are eternal forever. Ang salita ng Diyos po talaga ay totoo. Yan. Sanctify them in the truth. Your word is truth.
Talagang katotohanan po dahil ang mga taong gumawa na masama sa Panginoon, 'di ba, may kaukalang ganti. At ayan na nga na talagang gagantihan sila dahil masama eh. 'Di ba po? Kaya sabi ko nga nakakatakot magsinungaling or kahit ako may sakit na ako tapos salbahe pa ako. Mas nakakatakot. Baka tuluyan ka na ng Panginoon, 'di ba? Yun ang kinakatakot ko po na kunyari yung parable of talents. Meron tayong talento. Ito, kunyari, nakakapag-share ako ng Word of God. At di ko naman ginagamit kasi tatamad-tamad ako mag-share ng Word of God. Diba? Ay, kasi Lord, may sakit na ako hindi ko kaya ngayon, masakit na ulo ko. Yung talento mo na yan, babawiin pa sa'yo. Yan. Kaya yung iba, marami talagang talent, pero ginamit sa masama or hindi nga ginamit ng wasto. Kaya binabawi pa ng Panginoon. Kaya kunyari, sa church, magaling ka manganganta. Kaso mo naman ikaw ay pa-importante. Yan. Ang dami, palibasa, magaling, magaling ka, mas magaling ka sa akin. Glory to God po. Yan. Pero hindi naman natin pinapagamit po sa Panginoon ang ating talento. Yan. Pwedeng inimbak mo sa sarili mo or ginamit mo sa para magmayabang sa iba, 'di ba? Magaling ka sumaya, magaling ka kumanta. O kaya kung sa ibang bagay pa. Yung kasi sa parable of talents na yung kung ano yung talent na isa, binangko niya, 'di ba? Sabi niya, ay hindi tinago niya. 'Di ba? Kinuha pa sa kanya. Yan po. Na tayo kasi ay kahit sa kayamanan, mayaman ka, hindi ka naman tumutulong, 'di ba? Kaya nga ako sabi ko pag naisip ko pag na rapture, yung mga sobrang yaman na hindi talaga tumulong alam mo maraming kayamanang masasayang na talagang mapupunta sa wala. Kunyari yung sasakyan na lang worth 20 million, 15 million, 5 million. Yan, pero nakabat ka ba nakikialam? Di ba po? Hindi nakakahinayang. Di ba po? Pag hindi nila nalaman yung salita ng Diyos na dapat ka pala mag-tithes, dapat kang tumulong sa gawain ng Panginoon, dapat paggamit ang talento mo, nakakahinayang. Kaya sana ikabagan pa rin sila ng Panginoon dahil syempre para maligtas, di ba po? At saka yung kung ano yung tinatangkilik natin, maipagamit natin sa gawain ng Panginoon. Kasi ilang bilyon ang tao na hindi pa nadadala ng salita na, o hindi pa nakakarinig o kaya bulag pa. Yan, sa salita ng Diyos dahil abala pa sa mga kung ano meron ang mundo, di ba? Yan. Kung ano mabibigay ng mundo sa atin. Nanap po kasi baka may nakalimutan lang po ako, daldal na naman ako ng daldal dito. Okay, ito. In Hebrews 13:5 sa Christian Standard Bible po, keep your life free from the love of money. Be satisfied with what you have, for He Himself has said, I will never leave you or abandon you. Kasi kinuha ko po sa CSB translation. Kaya iba yung I will never leave you or abandon you, 'di ba? Kasi yung word of God nga is there to comfort and remind us that God is with us. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos kung feeling natin ay parang yung iba, 'di ba, natutulog ba daw ang Diyos? Wala ba raw Diyos? Yan, hindi ka kasi naghahanap sa Diyos. Baka ganun. 'Di ba po? Yan, at ang Diyos naman nagpasumpong sa iyo, di mo naman pinapansin. Yun ang masama. Kasi maraming tinawag, ngunit ko konti nga pinili Yan, ang daming tinatawag, pero yung iba naman kasi ay busy pa. Busy sa pagpapayaman, busy sa basta kung ano namang kabisihan po sa problema, di ba? Maraming kaabalahan. Pero sa totoo lang po, ang salita ng Diyos, ito ko tong last, sa Isaiah 55:11, yung International Version.
So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. So yung salita ng Diyos po, na ang gusto ng Diyos, syempre binigay sa atin, napakinggan natin, na bulay-bulay natin, meron pong pagbabago sa buhay natin, na tayo po ay lalakad kagaya ni Kristo. Yan nga po yung nga, the power of God's word po. Na kung yung dating, ano ba yun? Dating drug addict, di ba, pusher, ngayon na ay pastor na. Yan po, purihin po ang Panginoon. Dating mamamatay tao, sumunod nun ay, sumusuntok na lang. Pero ngayon po ay binago na ng Diyos. Diba? Purihin po ang Panginoon. Dating magnanakaw, pero ngayon, nagbibigay na ng milyon sa church. Diba? Hindi, akalain mo yun? Diba? Yan ang, kumbaga, nagagawa ng salita ng Diyos. Tayo po ay, yung dating pusong bato, ngayon pusong mamon na. Dati matigas na puso, yung nga, pusong pinalabot na po ng salita ng Diyos. Maraming nagagawa po ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Kaya po tayo ay huwag tayo maging suwail na anak na po. Dahil yung nga pangit ang maging anak ng kaaway po. Maganda yung anak tayo ng Diyos para mas maano natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon po sa atin. Yan. Pag anak ka ng Diyos, John 1:12, talagang makikilala mo ang tunay na Panginoon. Ayan, yung Holy Spirit, syempre, tatagapin mo, at saka yung iingatan ka ng Diyos. Kaya nga, diba, sabi na mahal na Presbyter Levi Period, hinahanap ng Diyos ang kanyang mga tupa, kasi kailangan dalhin sa kanyang kawan para maingatan. Dahil nga po, biyaya ng Diyos, tayo nasa church, tayo ay iniingatan. Yan, patuloy tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos para po tayo lumakas, tumibay, para pag may dumating na mga ganyan, bagyo, lindol, problema, sakit, paghihirap, tayo po'y matatag. Na ang tanging sandigan natin, ang salita ng Diyos, ang Panginoon po, ang Panginoong Jesus. Diba, purihin po ang Panginoon. Yan ang ating eternal life. Ang Panginoon po. So, purihin po ang Panginoon yan na sana po ay may natutunan kayo kahit konti po sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Yan na sana nga po tumanggap na po tayo ng kaligtasan. Na po, yun yung ano natin na ako talaga yun lang din na may ano ko lagi. Yung mag-akay na mag-akay. Yan, kasi pag, yan, di ba pag ikaw na iwan, wala na akong magagawa. Kasi nga, habang may liwanag, tayo po'y kailangan gumawa. Kasi pag nagdilim na, ibig sabihin, pag na-conquer na ng Antikristo po, wala na. Yun na yun, tapos na, nag-rapture na po. Diba, purihin po ang Panginoon na, ayun, magsisi ka man, wala ka na magagawa. Yan, either, syempre, tatanggap ka sa Antikristo, diba? So, wag naman pong mangyari. Dahil, ako kasi, nasasabi ko po, dahil, marami ako nakikita. Yung mga hindi nakikinig sa atin, mga pasaway, yan, ng patuloy natin pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Dahil, ay siguro may inaantay pa sila, di ko alam. Kung ano na yung nangyayari sa kanila, o kaya napupunta nga sa mali, yan po. Kasi nga, sabi nga, di ba ang salita ng Diyos, dapat raw po nating magandang to yung isa dito. Yan, you must treat my message carefully like a fire or like a hammer that can smash a rock. 'Di ba yung salita ng Diyos pwedeng mag-ano ng bato? Yan, dumurog ng bato. Yan, kaya kung ikaw kunyari medyo suwail ka pang 'di ba? Anak, yung salita ng Diyos talaga ang magpapatino sa'yo. Yan. Kagaya sa akin. Di ba po, marami tayong nagawa mali. Yan, kahit until na nakakagawa. Pero,
Dahil nga sa salita ng Diyos, yun nga, nabago po tayo, biyaya po ng Panginoon. At wala nga akong hagad ngayon talaga na sana buong sambayanan ko makatanggap ng kaligtasan. Dahil yun na lang naman magagawa ko para sa kanila. Yan po. Wala na akong, yung hindi ko kaya, yun ang kaya ng Diyos, bahala na Panginoon doon. 'Di ba? Kagaya ng yun nga, sa asawa ko, sa pamilya niya, na patuloy nakakaranas ng kahirapan, or kung ano na mga sakit, kung ano pa man, sana nga mabulay-bulay nila na mahal tayo lahat ng Panginoon. Tinatawag tayo, gusto tayo maligtas, gusto tayo maingatan. Sana ganun, di ba? Sana wag mali. Yan, yung, kumbaga, tatawag ka. Matthew 7:21 nga, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Yan, pero hindi na sila kilala ng Diyos. Hindi sila papasok sa kaharian ng langit. Dahil, sino papasok? Yung gumagawa ng, di ba, ng kalooban ng aking Ama sa langit. Yun lang. Kung hindi ka naman gumagawa, pasaway ka. Yun. Wala po tayo magagawa. Purihin po, Panginoon, tayo manalang. Dakilang yun, salamat po muli sa oras na to. Lord, salamat po sa iyong katotohanan, sa amin na pagbulayan po sa mga oras na to. Patuloy kang, O Diyos, magayak pa na yung mga katotohanan. Patuloy ka pa pong tatawag, O Diyos, ng mga babae at lalaki, O Diyos, na maglilikod sa iyo ng tapat hanggang sa muling pagbabalik na iyong anak. Hallelujah. Salamat po sa kahabagan mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Patuloy mo palakasin ang iyong abang likod, O Diyos. Ikaw ang maglaan ng aking mga pangangailangan, Panginoon, aking Pirmax, aking gatas. Dakilang Diyos, kalakasan mula sa iyo. Ganun po ang kapatid na Maria Elizabeth Toledo Buwan. Ama, tulungan mo siya sa kanyang maraming dinaranas na hindi maganda sa kanyang buhay. Panginoon, patuloy kang magpakahayag, magbigay liwanag, O Diyos, sa kanyang isip, sa kanyang puso, Panginoon, na may higit kang layunin, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo siya na maging matatag ang kanyang pananampalataya, O Diyos, ay patuloy mong papagtibayin, patuloy siyang makagawa ng iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na hanapin ang iyong katiwiran. Glory to you, O God. At dalangin po namin, ikaw po maglalaan ng kanyang mga pangangailangan, O Diyos, sa kanyang buong sambayanan. Panginoon, paglaanan mo rin sila ng higit na pinakamabuti, O Diyos. Nakikita mo ang kanilang mga gawaan, nakikita mo ang kanilang mga puso, O Diyos, na patuloy na lumalapit sa iyo. Sa aming mga kaibigan na may piping panalangin, Panginoon, ano man po iyon, ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ayon sa nasa na kanilang puso, Panginoon, at sa mga makabubuti po sa kanila. Hallelujah. Sa mga kaibigan namin na dumaranas pa ng mga sakit, iba't ibang karamdaman, O Diyos, kahirapan, pinansyal na problema, maging sa kalakasan, sa spiritual na aspeto ng kanilang buhay, O Diyos. Panginoon, paglaanan mo sila ng lahat ng ito, lahat ng mga bagay na kanilang hingin sa iyo, O Diyos. Nawa ang aming dalangin, bigyan mo ang bawat isa ng pusong sumusunod, ng pusong nagpapakumbaba, ng pusong lumalapit sa iyo, O Diyos, ng pusong dalisay. Panginoon, tulungan mo na, O Diyos, kami makalakad sa daang gusto mo na aming lakaran. Tulungan mo na, Panginoon, kami, O Diyos, ay laging maging matuwid sa iyong harapan, Panginoon, kagaya ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy mong kahabagan ng bawat isa. Marami na pong nangyayari na hindi ka naayos-nais. Ang iyong anak na talagang daranas pa rin, O Diyos, ng hirap. Panginoon, subalit alam namin na nagmamadali ka na, Panginoon, kaya nawa, O Diyos, aming dalangin na sa mga nawawala pang tupa. Dakilang Diyos, patuloy mong hipuin ang kanilang puso, buksan ang kanilang isip, O Diyos, na sila'y tumanggap na sa iyo, Panginoon, bago pa magdilim. Hallelujah. Dalangin namin na mga nangyayari, O Diyos, kasamaan sa buong mundo. Panginoon, ikaw, O Diyos, ang sasaway sa mga tiwali. Dakilang Diyos, sa mga nagmamalinis. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Panginoon, ikaw po ang magpaparusa sa mga dapat parusahan.
Ganon din, O Diyos, sa mga kalamidad. Tulungan mo ang mga tao, O Diyos, ang mga anak na dumaranas sa iba't ibang, O Diyos, mga pangit, O Diyos, mga lindol, baha, bagyo, kahirapan, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na umabot sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos, sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan, Panginoon. You are in control of everything, Lord. Hallelujah. Salamat po. Muli, dali mo kami sa araw ng bukas, O Diyos, na malakas. Ikaw ang patuloy na magbiyaya, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat aming mga pangangailangan, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo ang bawat isa, lalo tigit ang mga bata, O Diyos. Hallelujah. Patuloy namin, Panginoon, inaangkin, O Diyos, ang lahat ng mga biyaya mula sa iyo, O Diyos, lahat ng mga pagpapala, at patuloy namin binabalik ang walang hanggang pagluluwalhati, pagpupuri, pagpapasalamat. Patuloy kami magtitiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat sa sarili namin, Lord, tulay kami mahina. Wala po kami magagawa, malibang kami, O Diyos, malibang kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Itong aming dalangin at lahat ng pagpupuri sa makapangyang pangalan ni Jesus na rin darating. Amen. Glory to God. So, see you po all tomorrow. Okay po. So, yan, natin, sa pahabol lang po sa kapatid na John Parcon. Sama ko po kayo sa everyday kong prayer. At sana po ay, yun nga, syempre sa ating pananalangin, kailangan po ay lalakipan po natin, di ba yung ating faith, lalakipan po natin ng gawa. Yan. So, prayer request nyo po ay, yun nga, na financial, ang Diyos na po ang maglalaan po sa inyo, ayon sa inyo pong pananampalataya po. Yan, patuloy lang po tayong kumapit po sa Panginoon. So, salamat po, at yun nga po, ay rest assured po na araw-araw ko po kayo sasama sa prayer ko, kagaya ng iba po na lumapit po sa atin. Yan po. Ako po ay wala magagawa. Prayer lang po. Ang Diyos po ang may magagawa na po. So, tayo po ay kasangkapan lang ng Panginoon, pero mas higit ang ating pananampalataya. Patatagayin po natin, lagi po tayo makinig ng salita ng Diyos, dahil yan po ang kagaya ko. Yan yung naging sandato ko sa lahat na nangyayari sa akin. Kaya po tayo ay tumibay nga po. Glory to God, na huwag tayong manghina. Ang Diyos po ang ating sandigan, ang Diyos ang ating kapayapaan, ang Diyos ang ating kaligtasan, ang Diyos ang ating pag-asa. Yan po, purihin po, Panginoon. God bless po sa kapatid na John Parcon, sa kapatid na, sa lahat po ng nag-support po, ang kapatid na Elizabeth Toledo Buwan, everyday ka sa prayers ko, sa mga nagingin ng prayers po sa akin. Yan po ay, syempre tayo po ay nagtatapat po sa Panginoon, kahit minsan hirap or nakakalimot, patuloy po natin ginagawa. Po, gabayan tayo at patuloy tayong kabagal po ng Panginoon. Purihin po, Panginoon. See you po all tomorrow. God bless us all.